Alright, so guys, narito na yung ating mga kapatid na tumanggap sa Panginoong Jesus. At yan po yung mga ating mga bata na Team Lumban na na-evangelizean. So guys, ano sagot? God is good? All the time! All the time? God is good! Team Jesus! Team Tagumpay! Very good. So guys, yan po yung tunay na ipakay ng Diyos dito. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon Diyos. Salamat po sa palagi niyong pagsuporta. At maraming salamat po sa inyong pag-like, share, and subscribe. Sana po ay dumami pa tayo mga makapanood ng mga ginagawang mabuti ng Panginoong Diyos para sa buhay ng tao. So salamat po sa inyo. So guys, maraming salamat and bye-bye. And all the time, God is good! Team Jesus, Team Tagumpay! pag sinabi mo sa kanta na kay buti, ganito. Kay buti, Diyos. Ganyan ha. Tapos pag sinabing sa akin, ang ituturo ay sarili. Okay, ganito. Kay buti ng Diyos sa akin. O, tapos kay buti ng Diyos sa iyo. Ayan, ganyan. Tuturuan kayo. Tapos kay buti ng Diyos sa kanya. Sa kabila naman. Tapos kay buti ng Diyos sa atin. Wala na. Tapos alam niyo na. Palakpak ang kamay mamaya. Tapos ikakaway. Okay, ready? Sample na nga natin to. Okay, ready? Okay, kay buti ng Diyos sa akin. Turo sa sarili. Kay buti ng Diyos sa iyo. Yun! Kay buti ng Diyos sa kanya. Kay buti ng Diyos sa atin. Ipalakpak ang kamay. Ipalakpak ang kamay. At ikaway sa bayan mo ng iba. At sumayaw-sayaw. Ipahayag mo kapatid. Na kay buti ng Diyos sa atin. O, isa pa, yung kailangan mas masaya. Ang galing nyo ha, ang bilis yung makakuha. Okay, ready? Kailangan masaya. Okay, ready? Bilisan natin ng konti. Kay buti ng Diyos sa atin. Very good. Kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos sa kanya. Kay buti ng Diyos sa atin. Ipalakpak ang kamay. Ipalakpak ang kamay. At ikaway sa bayan mo ng iba. At sumayaw-sayaw. Ipahayag mo kapatid. Na kay buti ng Diyos sa atin. Si Kuya Melvin manalangin. Pag mananalangin, si Jesus ang nasa isip. Ulitin natin. Ready? Paano nga sunod? Sabay-sabay tayo ha. Kamay na kataas. Kamay na katiklo. Uloy na kayuko. Matay na kapikit. At si Jesus ang nasa isip. O sabay-sabay natin tayo mananalangin. Sabihin nyo, Ama naming Diyos. Maraming salamat po. Sa buhay. Na ipinahiram mo. Sa bawat isa. Nagpupuri. At nagpapasalamat. Kaming lahat. Sa iyong pangalan. Panginoong Jesus,
Ingatan mo kami sa aming gawain at pagtitipon. Turuan mo kami ng iyong kalooban Gaben. at kagustuhan. Sa pangalan mo, Jesus, tumatawag kami Doon kila Tita Carla. tulong Meron. sa banal Pumunta ka dun sa bahay nila Sinon. na Espiritu. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, yan. Magandang hapon sa inyo. Sa susunod, ulit, pagbalik ni Tito Melvin, so, ganyan lang gagawin natin. Mananalangin tayo, aawi tayo, and then kakain tayo. Pero sa susunod, may ihahanda akong magic tricks para sa inyo. Pero mamaya, bago mag-sample si Kuya Melvin, may sino sa inyo nakakaalam ng naging istorya ni Adan at Eva? Kilala niyo, sino nakakakilala kay Adan at kay Eva? Kilala niyo siya sa Bible? Sa Bible. Okay. Ano naging istorya ni Adan at ni Eva? Sanas. Hindi siya. Okay, ganito. Ulitin natin ha. Sino sa inyo ang nakapagsinungaling na? Si Kuya Melvin, nakapagsinungaling na ako. Sino? Sumagot sa magulang. Oh, sino naman yung nakakupit na ng pera? Ure! Si Kuya Melvin, nagawa din yung mga bagay na, bakit tayo nakakagawa ng kasalanan? Kasi meron tayong minanang kasalanan. Ano daw yung minana natin? Salanan. Okay, tatandaan nyo yan ha, kasi magtatanong ako mamaya. Meron tayong minanang kasalanan. Kanino natin minana yan, Kuya Melvin? Kasi tayo nang babalik, halimbawa, anak ako ng nanay ko. Yung nanay ko, anak naman ng lolo't lola ko. Tapos yung lolo ko, anak naman ng lolo. Tapos ang pinakadulo niyan, babalik kay Adan at Eva. Nung nilikha si Adan at si Eva, ang bili ng Diyos kay Adan ay ganito. Sabi niya, Adan, hindi, papakinggan nyo ha. Adan, sabi niya, ito yun. Okay, pakinggan nyo lang. Sabi, ganito, Adan, lahat ng mga prutas na naririto sa garden, pwede mong kainin, maliban sa isa. Ang sabi ng Diyos, maliban doon sa puno na may bunga na nagbibigay ng karunungan tungkol sa mali at tama, sa masama at Mali. mabuti. Okay. O, tatandaan nyo ha, ano yung tawag doon sa bunga na yun? Bunga ng karunungan. Okay. Ano tawag doon sa bunga? O, tatandaan nyo to ha. Tayo kanina ay minanang kasalanan. Anong sabi ng Lord kay Adan? Huwag mong kakainin yung bunga ng karunungan. Tatandaan nyo. Okay. Ano yung tawag sa bunga? Bunga ng karunungan. Okay. Ano yung karunungan na yun? Masama at mabuti. Okay. Ulitin ko. Ano yung bunga? Masama. Ulitin ko ha. Mabilis na sagot. Anong tawag doon sa bunga? Ng okay. Ang sabi ng Diyos ganito, Adan, pag kinain mo yan, mamamatay ka. Kinain ni Eva. Kasi sabi nung ahas, diba? Totoo ba na pag kinain mo yan, mamamatay ka? Ang sabi ng ahas, pag kinain mo yan, magiging katulad kayo ng Diyos. Magkakaroon kayo ng pagkaalam sa mabuti at sa masama. Ngayon si Carla. Carla. Tapos binigyan niya pa si Adan. Si Adan. Anong bili ng Diyos pag kinain mo yan? Mamamatay. Ako, namatay si Eva at si Adan dahil nagkaroon ng hangganan ng buhay nila. Kaya ang tao, tumatanda, namatay. Ikalawa, ang tunay na matay ay yung spiritual natin. Spirit na may ugnayan. Gaben. Kasi ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay Te. so hindi siya Si Gaben namamakiw. ng kasalanan. Si Gaben namamakiw. Ang kasalanan. So nagkasala pala si Adan at si Eva. So
So, pagpapatuloy, nagsalin-salin na yun hanggang sa atin ngayon. So, meron tayong minanang kasalanan, hindi nakikinig si Kuya. O, ulitin natin, ano yung minana natin? Salamat. Kanino nang galing? Adan. Kay Adan at Eva. Eva. Kasi kumain sila ng pinagbabawal na bunga. Anong bunga yon? Mangga. Karunungan. Ang galing nga. Karunungan saan? Mabuti at mabuti. Okay. Nung kinain nila, ano nangyari sa kanila? Sabi niya, namatay. So tatandaan niyo kasi bigla ako magtatanong. Okay. Dahil nagkaroon na tayo ng kasalanan, nagsari na ang kamatayan. Kaya tumatanda tayo. Si Kuya Melvin, tatanda din ako. Mamamatay din ako. Pero, sabi ng Diyos, paparusahan naman niya ang makasalanan. So, sino sa inyo ang walang kasalanan? Wala. Pare-pares tayo may kasalanan. Lahat tayo may kasalanan. Kasi pag inutusan niya tayo, hindi tayo sumunod, kasalanan na agad yun. Pero hindi tayo doon hahatulan ng Diyos, kundi yung kaugnayan natin kay Adan. Kasi meron tayong minanang Salamat. okay. Yung minanang kasalanan na yan, hindi siya kayang tubusin ng tao o hindi siya kayang bayaran ng tao sa Diyos. Bakit? Kasi lahat galing sa Diyos, kahit ang buhay natin. Kanino galing ang buhay natin? Ang mundong ito. O, ano ibabayad natin sa Kanya? Wala. So, para makabayad ng tao, ang ginawa ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Kilala niyo ba ang anak ng Diyos? Anong pangalan? Si Jesus. Kilala niyo ang anak ng Diyos? Sino? Si Jesus ay nabuhay bilang tao, pero hindi siya nagkasala. Okay, hindi siya nagkasala. Nagkasala ba si Jesus? Kahit konti, hindi nagkasala si Jesus. Anak siya ng Diyos. Ngayon, yung lahat ng hinihingi ng Diyos Ama sa tao na hindi magawa ng tao, ang gumawa nun ay si Jesus. Jesus. Sinong gumawa nung hinihingi ng Diyos? Jesus. Ngayon si Jesus, dahil siya ay banal, dahil siya ay makapangyarihan, dahil siya ay malinis, ang ginawa ng Panginoong Jesus, inialay niya ang kanyang sarili sa krus. Namatay si Jesus sa krus. Saan namatay ang Panginoong Jesus? Sa krus. At ang dahilan ng kanyang kamatayan para tubusin ang lahat ng tao. Bakit namatay si Jesus? Pinako sa krus. Anong dahilan? Yes! Tinubos tayong lahat sa kasalanan. Mabait ba ang Diyos? Kasi imbis na tayo yung paparusahan, ang tumanggap ng parusa ay si Jesus. Napakabuti ng Diyos. Kasi hindi natin mababayaran yung ating kasalanan, kaya ang gumawa na lang at nagbayad ay ang Panginoong Jesus. Kaya lang, ang sabi ng Panginoong Jesus, kung sino daw ang sasampalataya o kasi yung lahat ng kasalanan, tinubos na ng Panginoon. Naging mabuti siyang tao, naging mabuting anak, naging masunuri, nagpasakop sa Diyos, sumunod sa 10 kautusan. So ngayon, nung inialay niya ang kanyang sarili sa krus, mga kapatid, niligtas niya na ang buong sanlibutan. So, tinubos na tayo. O ngayon, ang hinihingi ni Lord, sabi, sumampalataya. Ano daw gagawin? Ano sasampalatayaan natin yung ginawa ni Jesus sa krus? Maniniwala tayo na si Lord Jesus ay namatay sa krus. Ilang araw? 3. In 3 days, muli siyang Nabuhay. Ay, yun ang buhay na pag-asa natin. Kaya ang tao, kapag namatay at sumampalataya kay Jesus, muling mabubuhay. Sinong gusto mabuhay ulit kapag namatay na? Tayong lahat. So ang hinihingi ng Diyos, sumampalataya kay Jesus. Tandaan nyo, kaya nagpunta dito si Kuya Melvin para wag na tayong matakot sa kamatayan. Nakakatakot talaga ang mamatay. Pero ang pangako ng Diyos, kapag tinanggap natin si Jesus at sinampalatayaan, muli tayong mabubuhay at kailanman hindi na tayo mamamatay. Kapiling na tayo ng Diyos. Gusto nyo ba yon? Ako gusto ko
rin yun. Kaya ngayon, naiisip na lang ni Kuya Melvin, Lord, kapag namatay ako, uuwi na ako sa Panginoon kasi sumampalataya ako sa Panginoong Jesus. Kailangan maniwala tayo na siya'y namatay sa loob ng 3 araw at muling nabuhay. Gusto nyo bang tanggapin si Jesus? O, sinong gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yan. Okay, tayo. O, ngayon, ito naman, baba. Kapag hindi naman tinanggap si Jesus, ang pupuntahan naman ng tao ay sa impyerno. Yun yung tinatawag na dagatang. Oy, dun naman, kung merong buhay na walang hanggan sa piling ng Ama, kung saan ang tao hindi natatanda, hindi na magugutom, hindi na magkakasakit, sa dagat-dagatang apoy naman, maghihirap habang buhay ang tao. Yung kaluluwa ng tao. O sinong gusto maghirap ng habang buhay? Gusto mo? Hindi gusto nandiyan sa maghirap ka doon. Mahirap doon. Minsan nga, dyan lang tayo sa initan. Nang-init na, di ba? Sino sa inyo natalsikan na naman din ka? Di ba mainit? Sa impyerno, mas mainit. Sino gustong pumunta doon? Oh, wala. Oh, sige. Ibig sabihin, tayong lahat gusto natin pumunta sa piling ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Okay, ganito. Pag tinanggap daw si Jesus, sinampalatayaan, merong buhay na walang hanggan. Anong matatanggap natin pag sumampalataya tayo? Ulitin natin. Anong matatanggap? Sinong gustong muling mabuhay? Pag namatay, tatanggapin natin sa Jesus. Okay ba yun? Sige. Pikit ang mga mata. Okay, dali, pikit natin. Yuko tayo. Okay. Sasabihin nyo ng buong puso, ganito, sabihin nyo, Ama naming Diyos, salamat po sa buhay na pinahiram mo. Umaamin po ako na ako'y makasalanan at humihingi ng tawad sa lahat ng ito. Pinagsisisihan ko po, tinatalikuran ang kasalanan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas Nang naiyak si Gabin. ng aking buhay. Sumasampalataya ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay. Ito po ang samo ko, ang dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Babalik ulit. Babalik ulit. Ngayon, ang tanong ko ganito. Kanina, ano yung minana natin? Yung malakas. Ano yung minana natin? Kasalanan. Kanino nagmula ang kasalanan? Adan. Ano nakapasok nung kinain nila yung bunga ng karunungan? Ano nakapasok? Kasalanan. Naghari ngayon ang kamatayan. Kasi kinain nila yung bunga ng karunungan. Ngayon, wala tayong may bayad sa Diyos kasi pupunta tayo sa impyerno. Pero nangako naman ng Diyos at pinadala niya. Sino? Ang anak ng Diyos. Sino yun? Jesus. Hindi nagkasala. Namatay sa krus. So, namatay sa krus. Bakit namatay si Jesus sa krus? Yes, tinubo sa mga at yun daw tatanggap kay Jesus ay may buhay na Walang hanggan. sino tumanggap kay Jesus? Bayad na tayo sa Diyos. Okay, kaya ang lahat ng mga batang tumanggap kay Lord Jesus Christ ay mga anak ng Diyos. Kasi tinanggap natin si Jesus at meron na tayong buhay na walang hanggan. Mabuti ba ang Diyos? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, ngayon, ang gagawin natin, magpe-pray tayo. Okay, sige, yuko ulit. Si Kuya Melvin na lang ang magpe-pray para sa inyo. Ha? O, sige, yuko, dali. Kita. O, paano nga ulit manalangin? Kamay nakataas, kamay nakatiklop, uloy nakayuko, patay nakapikit, si Jesus ang nasa isip. O, sige, ako na lang mananalangin para sa inyo, ha? Ama naming Diyos, salamat po sa oras nito na ang mga batang ito
ay kinatagpo mo sa mura nilang edad, Panginoon. Narinig nila na ang aming Panginoong Hesus ay namatay para sa aming mga kasalanan dahil ito sa dakilang pag-ibig mo. Salamat sa mumunting mga batang ito, Panginoon, na may malinis pang puso, Panginoon, upang ikaw ay tanggapin at sumampalataya sa ginawa ng aming Panginoong Hesus. At dalangin po ng iyong lingkod, Panginoon, na lahat ng mga tumanggap ng mga batang ito, kahit sino mga nakarinig ng Panginoon, ay pag-ingatan mo. Tulungan mo po ang mga batang ito habang sila lumalaki at hanggang sa taktang oras na sila magamit po para sa iyong kaharian. Muli kayo mag-ingat sa lahat ng mga batang ito, sa tahanan dito na dinatna namin, at sa buong team, Panginoon, at sa buong nananampalataya sa iyo. At Diyos, maraming salamat sa iyo. At pangako mo na meron ng Espiritu Santo ang mga batang ito dahil tinanggap na nila ang katotohanan. Na kundi dahil sa aming Panginoong Hesus, ay wala kami pag-asa. Kaya Ama, salamat po. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kapatawaran. At ang lahat ng ito'y pinagdalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat ng mga bata magsabi ng Amen. God is good! All the time! All the time! God is good. Team Jesus! Team Tagumpay. Pakapan natin ang ating Panginoon. Okay, sige. This time, mag-ano naman tayo. Kakain naman tayo. Okay ba yun?